Mga kwento ni Felmo. Isang maganda at mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin mo na lamang ako sa aking palayaw na Dian. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa tunay na karanasan namin ng asawa kong si Marvin nang minsang magbakasyon kami sa probinsyang kinalakihan ko. Sa probinsya ng Abuyog, sa Leyte. Isang dekada na mahigit ang nakalipas nang mangyari ito. Pero magpasa hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa sa isipan ko ang bawat detalye ng tagpong yon. Taong 2011 na mga panahong ito ay 2 taon na kaming nagsasama ng asawa ko. Tubong syudad ang napangasawa ko, habang ako naman ay probinsyana. Pero bago kami magsama ay matagal na rin akong naninirahan at nagtatrabaho sa syudad ng Kamaynilaan. Sa loob ng 2 taon naming pagsasama, maayos at maganda naman ang takbo ng lahat. Hindi man perpekto ang relasyon namin, pero nalalagpasan namin ang mga pagsubok na dumadaan sa aming buhay na magkasama. Dahil sa bago pa nga lang kaming mag-asawa at wala pang anak, ay nasa kasagsagan pa kami ng puro pagsasaya at paggawa ng mga alaalang pwede naming balikan sa pagtanda. Kung saan-saan nga kami napapadpad para mamasyal at magbakasyon. Sinusulit talaga namin ang bawat sandaling magkasama kami habang wala pa kaming anak. Alam kasi namin kapag nagkaanak na kami, matagal-tagal na panahon muna ang lilipas bago namin magawang makapamasyal ulit sa malalayong lugar. Tama, Sir Seth. Malalayong lugar ang pinupuntahan namin gaya ng mga sikat na attraction dito sa Pilipinas. Malaki-laki kasi ang kinikita naming pera dahil sa maayos na trabaho namin noon. Kung kaya't nasusuportahan namin ang bawat gala at pamamasyal na nais namin gawin. Hanggang sa napagpasya ng asawa ko na magbakasyon kami sa probinsyang kinalakihan ko. Nung una nagdadalawang isip pa ako dahil hindi na doon nakatira mga magulang ko at matagal ng panahong naninirahan dito sa syudad. Nang mag-sekundarya kasi ako ay napagpasya ng mga magulang ko na makipagsapalaran na sa syudad nang sa ganoon ay magkaroon kami ng magandang buhay. Noong bata pa lang kasi ako ay kasagsagan ng kahirapan sa aming lugar. Tanging pagsasaka at pagbubukid lamang ang trabaho nila. Kaya naman nang papalaki na ng papalaki ang gastusin namin ay naisip na ni nanay na magtrabaho sa syudad ng Kamaynilaan. Makaraan lamang din ng ilang buwan ay sumunod na kami ng mga kapatid ko. Kasama ang aming ama. Wala din naman kasi kaming masasabing sariling bahay doon dahil ang bahay na kinatitirhan namin, pag-aari ng kapatid ng aking ina. Nakikitira lamang kami, kaya mabuti na ring umalis kami doon at may magandang buhay naman ang sumalubong sa amin pagdating namin ng syudad. Nagkaroon ng maayos na trabaho ang mga magulang ko at naitaguyod nilang pag-aaral at pangangailangan naming 3 magkakapatid. Naging maayos naman ang buhay namin at hindi na muling pang nakapagbakasyon sa probinsya kinalakihan ko noon. Kaya naman nung magsuwestyon ng aking asawa ng magbakasyon sa probinsya namin ay nagdadalawang isip talaga ako. Hindi ko na kasi alam kung ano ang mga atraksyon doon at kung anong nagbago sa lugar na kinalakihan ko. Isa pa, iilan na lamang din ang mga kamag-anak naming nakatira doon at hindi ko alam kung may matutuluyan ba kami. Malayo kasi talaga at literal na liblib ang lugar namin. Wala namang problema kung may matuluyan tayo doon o wala eh. Pwede naman tayo magrenta ng matutulugan. Ani pa niya. Naalala ko kasi yung mga kinikwento mo dati na may magandang ilog doon. Yung sinasabi mong malaking ilog kung saan kayo naliligo at nangunguha ng isda. Dagdag pa nito at halata talaga sa boses nito ang gustuang makarating doon. Ang sagot ko naman sa kanya ay hindi naman talaga ganun kagandang ilog na yon. Na ilang taon na rin akong hindi nakakauwi doon kaya baka nasira na
Hindi ko na rin close sa mga kamag-anak namin na nakatira doon at wala na akong balita sa mga ito. Hindi naman yung mga kamag-anak mo yung pupuntahan natin doon eh. Siyempre gusto ko din makita kung anong lugar ang kinalakihan ng napangasawa ko, no. Gusto ko makita kung saan ka lumaki. Hindi na nga ako nakatanggi pa sa kagustuhan ni Marvin. Hindi niya kasi talaga ako tinigilan hanggat hindi ako pumapayag. Lahat din ng pagdadahilan ko ay may naibabato ito. Nang sabihin ko sa mga magulang ko ang plano ng pagbabaksyon namin ni Marvin sa probinsya, sumang-ayon lamang ang mga ito. Pero mariin nila akong binilinan na bantay ang maiging asawa ko. Dahil lang ito, at baka mapag-interesan umano. Nang tanungin ko naman kung ano ang ibig nilang sabihin ay sinabi lamang ng mga itong basta't mag-iingat kami at wag na wag kong ipagkakatiwala kahit kaninong asawa ko noon. Alam mo namang mistiso yung asawa mo. Baka mabingwit pa ng iba. Hindi na natin kilala lubusan yung mga taong naninirahan sa baryong pinanggalingan natin. Mas mabuting magdoble ingat. Pabirong wika pa ng aking ina noon. Pero batid kong may nais talaga itong iparating. Magpaganon pa man ay hindi ko na lamang binigyan ng malalim na kahulugan ng mga sinabi niya. Malaki naman kasi ang tiwala ko sa asawa ko. Kahit na madalas ay sinasabi ng mga magulang ko na madaling makaagaw ng atensyon nito. Hindi naman kasi sa pagbubuhat ng bangko, Sir Seth. May itsura talaga si Marvin. Matangkad at maputi ito na pag-aakalahan mong may lahing banyaga. Kaya naman hindi ko na pinag-isipan ng kakaiba mga sinabi ng aking ina. Dahil batid kong nagmamahalan kaming dalawa. Nang matuloy nga kami at nasa daan na lulan ng bus, inabisuhan ko ang tiyahin kong si Tia Vivian. Kapatid ito ng aking ina at siya ang may-ari ng bahay na dating kinatitirhan namin. Nung nalaman kasi nito ang pagbabalak naming magbakasyon mula sa aking inay, nagpresenta si Tia na sa kanila na kami tumuloy. Isang linggo lang naman ang balak namin at babalik din agad sa syudad pagkatapos ng isang linggo. Mag-iingat kayo sa daan ha, at tumawag ka na lang kapag malapit na kayo para masundo ko kayo sa kanto. Sambit ni Tia. Sige po tiyang, salamat po. Makaraan ng mahabang pagbiyahe, nakarating na rin kami sa destinasyon. Maliwanag pa nang makarating kami sa bungad ng baryo. Gaya ng sinabi ng tiyahin ko ay sinalubong niya kami. Pero laking pagtataka ko nang nakita kong may kasama siyang isang babae na nakatalukbong ng balabal na itim at halos balutin na ang buong mukha niya. Tanging mata na lamang ito ang nakikita. Mabutit nakarating na kayo. Kamusta yung naging biyahe niyo? Salubong na bati nito. Ayos naman po. Kayo po kamusta? Maayos naman. Tulungan na namin kayo dyan sa mga dala nyo. Nang sa ganun ay makarating agad tayo sa bahay. Sige na Maria, kunin mo na ang ibang dala nila. Agara namang tumalima ang babae at kinuha ang iilang bag na dala naming naglalaman ng mga pasalubong. Ramdam ko ang hiya nito at nagpatiuna pa sa paglalakad. Nga pala tiyang, si Marvin, asawa ko. Pakilala ko kay Marvin sa tiyahin ko. Magandang araw ho. Kinagagalak ko po kayo makilala at makarating sa lugar na ito. Bati ng asawa ko habang iniaabot ang kamay para makipagdaupang palad sa tiyahin ko. Ayan na ba ang asawa mo? Ay nako, tama nga ang sinabi ng iyong ina. Ang galing mong mamili ng lalaki. Kagandang lalaki nitong napangasawa mo. Walang anuman iho. Welcome na welcome ka dito sa lugar namin. Habang naglalakad kami patungo sa bahay ni Tia Vivian, napansin ko ang panay tingin ng babaeng nakabalabal sa asawa ko. Pasulyap-sulyap ito hanggang sa makarating kami sa bahay. Agarang itinuro ni Tia ang silid na tutulugan namin. Matapos ang kamustahan at magkwentuhan ng kokonte ay nagpahinga na muna kami. Napagod kasi talaga ako sa mahabang pagbiyahe namin noon. Madilim na nang magising ako.
Pagkagising ko ay wala na sa tabi ko ang asawa ko noon. Kaya naman nagpasya na akong bumangon para hanapin ito. Nang magawi ako sa kusina, nakita kong naroroon si Marvin. Kasama nito ang babaeng nakabalabal pa rin ng itim. Nagtatawanan ng mga ito nakarap sa lutuan. At kung hindi pa ako umubo, ay hindi nila mapapansin na naroroon na ako sa kusina. Gising ka na pala, mahal. Sakto at kakaluto lang nitong ulam na niluto namin. Ano bang tawag dito? Ani pa ni Marvin at muling binalingan ng tingin ng babae. Lauoy. Matipid na tugon ni Maria at agarang nawala ang saya sa boses niya. Ayun, lauoy. Paboritong pagkain daw nila to dito kaya tumulong na ako sa pagluluto. Para naman pwede kitang maipagluto nito kapag nasa syudad na ulit tayo. Hindi na ako nakatugon pa sa sinabi ng asawa ko nang dumating si Tia Vivian at ang dalawang anak nito na si Naneth at Gloria kasama ang kanilang ama na si Tio Lando. Nakita ko din kasing may pagkain ng nakahanda sa lamesa at nahihinuha kong kakain na. Nariyan ka na pala diyan. Umupo na kayo, kakain na tayo. Habang kumakain kami ay hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang tingin na pinupukol ni Maria sa asawa ko. Tahasan talaga nitong tinititigan si Marvin kahit nasa tabi ko ang asawa ko noon. Kung hindi pa ito siniko ng pinsan kong si Gloria ay hindi ibabaling ng babae sa pagkain ang atensyon niya. Dahil hindi na bago sa akin ang mga ganitong tagpo ay hindi ko na lamang ito pinansin pa. Nakatuon din naman kasi sa akin ang atensyon ni Marvin at kung minsan nakikipagkwentuhan kay Tia at Tio. Tahimik lang din naman yung Maria. Nakayuko lamang ito't pilit pa ring ikinukubli ang mukha niya. Kinabukasan, napag-alaman kong malayong kamag-anak pa pala namin ang babae. Kaya rin ito parating may balabal na nakatabon sa mukha ay may malaking sunog ito sa magkabilang pisngi nun. Dati umano itong nakatira sa bundok at kinupkup lamang ni Tia Vivian para magkaroon sila ng katuwang sa bahay. Para na rin makatulong siya sa babae dahil sa pagkakaalam ng tiyahin ko. Nung bata pa si Maria, nasunog ang bahay na kinatitirhan ng mga magulang nito dahil sa napabayaang gasera. Yun nga ang dahilan kung bakit may malaking peklat ang dalaga na pilit niyang tinatago nun. Sa kasamaang palad pa, ay nadamay ang mga magulang niya sa sunog. Tanging dalawa lamang sila ng kapatid niya ang nakaligtas nun. Ay naman sa tiyahin ko, nasa ibang kamag-anak umano yung kapatid niya. Hindi naman kasi umano kaya ni Tia na kumupkup ng dalawa at mahirap yung buhay sa baryo. Walang ano-ano. Sumingit itong pinsan kong si Gloria at pabulong na sinabi sa akin na huwag umano ako masyadong magtitiwala doon kay Maria. Magtatanong pa sana ako kung bakit noon pero sinaway na ni Tia Vivian itong si Gloria. Matagal na panahon na umano ang nangyari. Huwag na umanong balikan yon. Dahil sa narinig ko ay hindi na ako nangulit pa. Nang malaman ko ang naging nakaraan ng babaeng si Maria, nakaramdam talaga ako ng awa. Kaya naman sinubukan kong maging malapit sa kanya. Hindi naman nahirapang makipaglapit kay Maria dahil mabait din naman kasi ito at sadyang mahiyain lang. Tuwing may pinupuntahan kaming lugar ay parati ko itong isinasama. Kasama na rin yung pinsan kong si Gloria. Abala kasi sa tindahan nilang tiyahin at tiyuhin ko kaya naman hindi nakakasama ang mga ito. Tiwala naman ako sa mga kasama namin dahil pinsan ko naman ang mga ito. Pero napapansin kong tila ba hindi lamang isang simpleng alitan meron ng dalawa. Etong kay Maria at Gloria. Kapag naiiwan kasi naming magkasama ang mga ito ay nakikita kong hindi sila nag-uusap. Sa tuwing mag-uusap naman sila, parang nagbabangayan. Isang gabi, habang nag-uusap kaming dalawa ni Gloria, hindi ko maiwasang itanong sa kanya
kung ano nga ba talaga ang dahilan bakit naiinis siya kay Maria. Anong inis? Hindi lang inis ang nararamdaman ko sa babaeng yun. Galit ako. Talagang galit na galit ako. Napatanong ako kung bakit noon. Halos hindi ako makapaniwala nang marinig ko ang ikinuwento sa akin ni Gloria. Ayon kasi sa kanya, noong nasa sekundarya pa lamang siya, nagkaroon siya ng nobyong tawagin na lamang nating Daniel. Nang mga panahong yon, kakakupkup pa lamang din ni Tia Vivian sa babae. Nung una gaya ko, awang-awa din siya sa sinapit ng pamilya nito. Kaya naman naging malapit talaga silang dalawa. Itinuring niya nga umano itong isang tunay na kapatid. Kumbaga, sanggang dikit na silang dalawa noon. Ipinaalam niya kay Maria ang sekretong pakikipagrelasyon niya sa binatang si Daniel. Na mga panahong yon kasi ay mahigpit na pinagbawalan sila ng kanilang mga magulang na makipagrelasyon. Hanggat hindi pa nakakapagtapos sa pag-aaral. Kung kaya naman sa tuwing nagkikita sila ng nobyo niya ay parati niyang isinasama si Maria. Nang sa ganon, hindi siya paghinalaan ng kanyang mga magulang na nakikipagkita doon. Kumbaga, ginawa niya na ring dahilan ng babae para makatakas sa bahay at kakuntsaba niya ito. Sa umpisa, naging maayos naman ang lahat. Pero hindi naglaon. Napapansin niya ang panay pagdikit ni Maria sa nobyo niya. Hanggang sa umabot sa puntong nalaman niyang nakikipagkita na si Maria sa lalaki nang hindi siya kasama nun. Siyempre nagalit ito dahil sa ginawa niya. Magmula nga noon ay lumayo na ang loob ng kasintahan niya sa kanya. Parati na nitong hinahanap ang babae na para bang si Maria ang nobya. Umabot na nga sa puntong nakipaghiwalay na sa kanya si Daniel. Humaling na kasi ang lalaki sa babae. At malakas ang kutob niyang hindi na yun normal. Kilalang pihikan kasi sa babae si Daniel, Sir Seth. Sa magaganda lamang ito nakikipagrelasyon. Pero sa puntong yun ay wala na itong pakialam kahit na kutyain siya ng iba dahil sa paghahabol niya kay Maria. Pero dahil mahal niya ang binata ay hinabol niya ito ng hinabol hanggang sa nagkabalikan sila. Hindi man sinasabi ni Maria pero ramdam na ramdam ni Gloria ang galit nito na nagkabalikan sila ng binata. Kitang-kita niya yon sa pamamaraan nito ng pagkatitig sa kanilang dalawa ni Daniel. Sa tuwing nakikita silang magkasama. Minsan niya pa itong narinig na nagsabing sinira ng lalaki ang relasyon nilang magpinsan at dapat ay managot si Daniel noon. Isang linggo lang ang nakalipas. Nabalitaan niyang may hindi magandang nangyari sa nobyo niya. Bigla itong dinapuan ng malubhang sakit noon. Agaran ngang pinuntahan ni Gloria ang lalaki sa mismong bahay nito para alamin kung totoo ba ang nasagap niyang balita. Pero laking pagtataka niya nang makita niyang may mga tao sa labas ng bahay nito. Nakita niya rin ang isang matandang nagpapausok ng uling mula sa baon ng niyog at inililibot yun sa buong kabayan. Unang tingin pa lamang ay alam niyang albularyo na ito. Dahil legal naman ang relasyon nila sa magulang na lalaki, ay mabilis siyang nakapasok sa loob ng bahay. Laking hintakot niya nang makita ang kalagayan ng nobyo. Nakaratay na kasi ito. Puno ng butlig ang dating napakagwapong mukha pababa sa dibdib. Para bang binulutong ito't mas malala pa yung tingnan. Hindi pa man pumuputok ang iba doon, ay kitang-kita na naglalaman ng nana ang mga ito. Bakas na mukha ng binata ang sakit at paghihirap na nararamdaman niya. Tila ba pinuntirya talaga ang mukha niya at pinabulok nun. Maging ang leeg ng lalaki ay nagkaroon na ng maliliit na butas-butas na parabang pinamahayin ng bubuyog. Sa unang kita nga ay hindi makapaniwala si Gloria
kung totoo ba ang nasa harapan niya. Pero nang marinig niyang magsalita ang magulang ng binata at sinabing na barang ang lalaki, ay mas lalo pa siyang binalot ng takot at kilabot. Pinatunayan din yun ng albularyong gumagamot kay Daniel. Ayon sa manggagamot, sinalbahe ng isang mambabarang na babae ang binata dahil hindi umano tumalab ang gayumang ginamit dito para umamo. Kaya naman binigyan na lamang ito ng malubhang sakit nun. Hindi naman umano matukoy ng albularyo kung sino ang may gawa. Dahil matapos masiguradong tumalab na ang barang sa binata at nag-umpisa na itong magkasakit, agad na pinutol ng mambabarang ang koneksyon nito sa lalaki nun. Isa umano yung taktika na ginagawa ng mambabarang para hindi sila mahuli ng mga manggagamot. Pero iilan lamang ang may kakayahang gawin yon. At natitiyak ng albularyong may malalim na kaalaman ng gumawa noon para maitago ng maigi ang kasamaan niya. Dahil nga hindi mahuli-huli na manggagamot ang mambabarang na binata, pinayuhan na lamang nito ang mga magulang ni Daniel na lumuwas muna ng ibang lugar, tumawid sa dagat, at doon na pagalingin ang anak bago pa ito balikan ng mambabarang at tuluyang kitilan ng buhay. Sa takot ay sinunod naman ng mga ito ang naging payo ng albularyo at nilisan nga ang baryo nila. Malungkot at masakit man ang pag-alis ng nobyo, hindi na nagreklamo pa si Gloria dahil batid niyang yun ang makakabuti sa lalaki. Pero magmula noon ay hindi na sila muli pang nagkita at naputol na ang koneksyon nilang dalawa. Magmula din ang mangyari yon, ay nagbago na ang pakikitungo niya kay Maria. Malakas ang kutob at hinala niya na may kinalaman ito sa nangyari kay Daniel. Ito lang naman ang naging malapit sa lalaki nun at wala nang ibang may galit pa. Dahil sa mga nalaman ko, unti-unti akong umiiwas kay Maria. Hanggang sa dumating na ang araw na babalik na kami ng syudad ni Marvin. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang nagkasakit ang asawa ko. Tinamaan ito ng mataas na lagnat at kamuntikan pang isugod sa ospital. Nanginginig na talaga si Marvin sa taas ng lagnat niya at halos kumbulsyonin na ito. Pero noong nasa tricycle niya ay bigla na lang humupa ang lagnat niya at sinabing magaling na siya. Laking pagtataka ko dahil madaling-madali itong makauwi sa bahay na parabang may naiwang mahalagang bagay doon. Pero nang makasalubong namin sa pintuan si Maria, bigla na lang din ang pagkalma ni Marvin. Hindi ko naman agad na pagtuunan ng pansin dahil sa pag-aalala sa kalagayan ng asawa ko. Matapos ang pangyayaring yon, nasundan pa ito ng nasundan. Sa tuwing tatangkain naming lumuwas na ng syudad, ay tinatamaan talaga ng sakit ang asawa ko. Nariyang sasakit ang tiyan niya. Pasensya na mahal, hindi ko din alam bakit bigla-bigla na lang akong tinatamaan ng sakit eh. Paghingi nito ng tawad sa akin dahil naabala ng trabahong naiwan ko sa syudad noon. Hindi pa man ako nakakasagot. Narinig ko na ang mahinang pagkatok sa pintuan. Diyan, pinagluto ko ng lugaw si Marvin. Para naman malamnan ng sikmura niya. Eto, habang mainit pa, kumain ka na Marvin. Sinalubong ko si Maria para kunin na ang dala niyang mangkok na may lamang lugaw. Pero mabilis itong lumihis ng hakbang at dumiretso sa kinahihigaan ng asawa ko noon. Doon ay inilapag niya ang mangkok sa maliit na mesang nasa tabi ng papag. Matapos nun, dali nitong hinipo ang noo at leeg ng asawa ko. Ikinagulat at ipinagtaka ko talaga ang ginawa niya. Kaya naman mabilis ko siyang hinawakan sa braso at hinila papalayo doon. Tinanong ko siya sa mataray na boses kung anong ginagawa niya. Ayon sa kanya,
Sinusuri niya lang umano kung may lagnat pa ba ang asawa ko. Humingi siya ng tawad. Medyo mainit pa umano. Kukuha umano siya ng gamot nun. Mahinaw ng pagkakasabi niya na yon at tinanggal niya ang kamay ko mula sa pagkakahawak sa braso niya. Sinundan ko na lamang ng tingin si Maria habang papalabas ng silid. Nang makalabas na siya ay sinalat ko din ang palad kong noo at leeg ni Marvin. Medyo painit pa nga ito. Kaya naman bahagya akong nakonsensya dahil sa ginawa ko kay Maria. Magpaganon pa man ay hindi pa rin mawala-wala sa dibdib ko ang kakaibang kutob na hindi ko mawari kung ano. 3 beses na kasi kaming hindi natutuloy sa pagluwas ng syudad at sigurado akong hindi na normal. Hanggang sa isang gabi, nalimpungatan ako sa hindi ko malamang dahilan. Bigla na lang akong nagising sa kalagitnaan ng gabi nun. Nang kapain ko ang pwesto ni Marvin, wala ito. Kaya naman napabangon ako dahil sa pagtataka. Saglit pa akong naghintay nang maisip kong baka nagbanyo lang. Pero lumipas ng ilang minuto, hindi pa rin siya nakakabalik. Kaya naman nagpasya na akong hanapin ito. Dahil kalagitnaan na nga ng gabi at alam kong tulog na ang mga tao sa bahay, dahan-dahan akong kumilos nun. Ayaw ko naman kasing makabulabog at baka makagalitan pa ako. Napuntahan ko na nga lang ang kusina at nasuri ko na ang buong paligid ng bahay. Maging banyo ay hindi ko nakita ang asawa ko. Nang mga sandaling yon ay kakaiba na ang kabang bumabalot sa katawan ko. Yun bang kaba na alam mong may nangyayaring hindi maganda? Habang hinahanap ko nga ang asawa ko ay pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Hanggang sa dumako ako sa may likuran banda ng bahay. Rinig na rinig ko ang nakakapanindig balahibong halinghing ng isang babae at mabibigat na paghinga nun. Marvin, bilisan mo. Naani pa nito na nagpatigil talaga sa pag-ikot ng mundo ko noon. Ramdam na ramdam kong pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Nabosesan ko din kung sino ang nagmamay-ari ng tinig na yon. Walang iba, kundi si Maria. Dahil sa narinig ay nagpantig talaga ang tenga ko at ramdam ko ang biglang pag-akyat ng dugo ko sa ulo. Walang kagatol-gatol na patakbo kong tinungo kung saan nanggagaling ang naririnig ko noon. Doon ay nakita ko ang dalawang naglalampungan. Wala nang damit na pang-itaas ang babae habang minamadali nitong hubaran ng asawa ko ng pang-ibaba nun. Sa puntong yun ay kusa na lang talagang kumilos sa mga kamay at pako. Walang ano-ano'y mabilis kong nilapitan si Maria at malakas na hinablot ang buhok niya. Kahit na mas malaki ito sa akin ay walang kahirap-hirap ko siyang kinaladkad nun habang sinisigawan ng kung ano-ano. Lahat nga ng masamang salita na pwedeng lumabas sa bibig ko, nasabi ko na. Naghuhurumintado na talaga ako nun. Sino ba naman kasi ang hindi kapag nakita mo may kalampungang ibang asawa mo? Ang mas malala pa ay pinsan mo ito mismo. Kahit sabihing malayong kadugo na namin ng babae, kadugo pa rin namin. Dahil nga sa pagwawala ko ay nabulabog talaga ang buong bahay ng tiyahin ko. Hating gabi pa yon at tahimik na talaga ang buong paligid nun. Habang kinakaladkad ko papasok sa loob ng bahay ang bruha, pilit akong pinipigilan ng asawa ko. Sa sobrang galit ko ay hindi ko na ito lubos may paliwanag pa. Anong nangyari diyan? Bakit mo kinakaladkad si Maria? Bulalas na tanong ni Tia. Tanungin mo yung babaeng yan. Gulat na gulat ang dalawa kong pinsan maging si Tio sa itsura ni Maria. Wala pa rin kasi itong suot na pang-itaas nun. Hayop ka talaga. Pinagsabihan na kitang huwag mong kantiin ang pinsan ko. Malandi ka.
Singhal ni Gloria at maging ito ay sinugod ng babae at pinagsasampal. Kung galit ako ay nakita kong mas nagngingit-ngit sa galit ang pinsan ko. Sinabunutan niya pa ito't hindi tinitigilan hanggat hindi siya inawat ng kanyang ama. Tama na yan! Ano ba talagang nangyari at ganyan ang mga itsura niyo? Maria, magsabi ka, anong ginawa mo? Kahit anong tanong at kausap nila kay Maria, hindi ito nagsasalita. Ni tumingin sa amin ay hindi niya ginagawa. Nayakap lang siya sa mga tuhod niya habang umiiyak na akala mo. Inapingtu pa nun. Sa ginagawa niya nga ay mas lalo nga lang akong nagagalit. Sa kadahilan ng parabang ako yung pinapalabas nito ng masama nun. Maging ang asawa ko kasi, sa tuwing tinatanong ng tiyo at tiya ko ay paulit-ulit lang ang sinasagot na hindi niya alam kung ano ang nangyari. Hindi mo alam? Hayop ka. Nakikipaglampungan ka sa babaeng yan. Tapos hindi mo alam? Kung hindi ako dumating, hindi lang lampungan ang mangyayari sa inyo. Nakakadiri ka. Bawat salitang binibitawan ko, isinisigaw ko talaga ito. Dahil sa labis-labis na emosyong nararamdaman ko. Pakiramdam ko kasi, kapag hindi ko isisigaw yon, hihimatay na ko sa sobrang sikip ng dibdib ko. Kulang ang mga luhang patuloy sa pag-agos mula sa mga mata ko para pakalmahin ang sistema ko noon. Hindi ko kasi maatim na makakayang pumatol ng asawa ko sa babae. Hindi naman sa pagmamalabi, Sir Seth, pero hindi talaga kaaya-aya ang itsura ni Maria. Napakalaki ng peklat sa mukha na ng mga panahong yun ay naglalabas pa rin ng kung anong langis na makintab nun. May amoy yun kaya parati siyang may balabal na dala para pamunas at pangtakip sa mukha niyang may pagkahawig kay Bakekang. Matatanggap ko pa kung sa ibang babae at sa may itsura ako ipagpalit ang asawa ko. Pero kung sa isang katulad lamang niya ay hindi talaga katanggap-tanggap at kasuklam-suklam pa ito noon. Huminahon ka diyan. Baka mapano ka niyan. Kumalma ka. Sabi ni Tia. Kung alam ko lang na nag-aalaga ako ng ahas, sana hindi na kita kinupkop. Galit na baling ni Tia sa babae noon. Sinabi ko naman sa iyo, Nay, ahas yung babae niyan. Siya ang dahilan kung bakit kami naghiwalay ng nobyo ko noon. Kaya dapat palayasin na yan dito sa bahay natin eh. Sabat ni Gloria. Huminahon nga kayo at bukas na natin pag-usapan ang lahat ha. Nakakabulabog na tayo sa mga kapitbahay natin. Awat ng tiyuhin ko at sinabihan niya ang kanyang mga anak na sa silid muna ako ng mga ito matulog. Ang asawa ko naman ay sa silid ni Tiyo mananatili hanggat hindi pa nakaklaro ang lahat. Samantalang si Maria naman ay pinapasok na nila sa sarili nitong silid. Magdamag nga akong walang tulog kakaisip sa mga nangyari. Hindi ko alam kung paano at bakit nagawa yun ng asawa ko. Kampante pa ako dahil batid kong sa dinami-dami ng babaeng lumapit sa kanya at nagtangkang mang-akit nun. Bakit si Maria pa ang pinatulan niya? Sinabihan na kita eh. Dapat hindi talaga nagtitiwala sa babaeng yan. Kung ako lang masusunod, matagal ko nang pinalayas yan eh. May isa demonyo ata yan. Wika ni Gloria. Ano ka ba ate? Huwag mo nang gatungan yung pasanin ng pinsan natin. Awat naman ni Naneth. Alam mo insan, siguro ginayuman ng babae niyo yung asawa mo. Tama na ate Gloria. Pagpahingayin mo na si Dayan. Saway naman ni Naneth. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko. Gulong-gulo talaga ako at ang nais ko na lamang ay makabalik na sa syudad noon. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ba ang asawa ko sa ginawa nitong panloloko sa akin. Na mga sandaling yon ay hindi din talaga pumasok sa utak ko na posibleng nagayuma si Marvin. Kinaumagahan,
Tinipon kami ni Tio at Tia Vivian sa pagkainan at doon ay masinsinang kinausap. Pero magmula nang makaupo kami doon at lumipas na lamang 1 oras mahigit, ni isang salita ay walang namutawi sa bibig ng babaeng haliparot. Habang ang damuho ko namang asawa, panay lang ang sabi ng hindi niya alam kung anong nangyari. Basta't namalayan niya na lamang umanong kinakaladkad yun na si Maria. Ni hindi nga daw niya alam kung paano siya napunta sa likod ng bahay. Samantalang alam niyang natulog siya na katabi ko. Hingi pa ito ng hingi ng tawad para sa kung ano man ang nagawa niya. Kating-kati na talaga akong pagbuhuli ng dalawa. Sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha ni Maria, na akala mo'y hindi makabasag pinggan, gustong gusto ko itong basagin. Kahit anong pilit talaga ni Tia Vivian at Tio Lando na pagsalitain sa Maria, hindi na ito nagsasalita. Nagbibingi-bingihan lang. Kaya naman maging sila ay kitang-kita ko ang pagkainis sa mga mukha. Kung susumahin at titingnan namang maigi ay bakas na bakas talaga sa mukha ni Marvin na naguguluhan ito. Sa tinagal din ng relasyon namin, masasabi kong kabisado ko na ang bawat galaw niya. Pero ayoko namang isisi ang lahat sa babae dahil unang-una, si Marvin ang lalaki at ang dapat unang umiwas kung ano man ang motibo ng babae. Dahil alam nitong may asawa siya. Kaya't gulong-gulo talaga ako, Sir Seth. Inabot na nga kami ng ilang oras sa harap ng lamesa. Hanggang sa napagdesisyon na ni Tio Lando na magtawag na ng albularyo noon. Ipinagdidikdikan kasi ng pinsan ko na baka ginayuma ang asawa ko noon dahil wala itong maalala sa mga nangyari. Ganun din daw kasi ang nangyari sa dating nobyo niya. Nahuli niyang kalampungan ng hitad at parehong-pareho ng idinadahilan sa asawa ko ngayon. Nung mapagpasyan ngang magpapunta ng albularyo, agarang sinundo ni Tio Lando ang kakilala nito na nakatira sa Karatignayon. Nakabalik na nga lang si Tio kasama ang manggagamot. Tahimik pa rin si Maria. Unang tingin pa lamang ng albularyo sa babae, tila ba makahulugan na ang pagkakatitig niya. Hindi naman makatingin ng diretsyo si Maria at nakayuko lang. Hanggang sa magsimulang gamutin na ng albularyo si Marvin. Inumpisahan niya itong tawasin, pero malabo ang lumabas at hindi yun mabasa ng albularyo. Makailang beses niya pang inulit ang pagtatawas at nagbabaka sakaling luminaw ang imaheng lalabas sa papel. Pero ganun at ganun pa rin ang nagiging resulta nito. Napapailing at napapalatak na nga lang ang albularyo at sinabing magaling magtago ang sino mang gumawa ng kabulastugan sa asawa ko noon. Sabay tingin ng malalim sa babaeng si Maria. Hindi ba? Kung hindi ikaw ang sumasalbahe sa asawa ni Insan, edi sana kanina pa lumabas sa tawas kung sino man ang nanggayuma at nagbibigay ng sakit sa kanya tuwing aalis na sila. Paasik na tanong ni Gloria sa babae noon. Ate, ano ka ba naman? Hayaan mo na yung albularyo ang tumuklas sa katotohanan. Awat naman ni Naneth noon. Sa kabila ng mga sinabi nito, ay may punto naman talaga siya. Napakatigas mo ah. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Gigil na wika ng albularyo noon. Nakita kong may dinukot ito mula sa bulsa niya. Isa yung maliit at makintab na sinaunang betsing ko. Matapos yun ay may maliit din itong babasaging baso na kinuha mula sa bag. Inilapag niya pataob ang baso sa mesa at nagsimulang mag-usal ng dasal na hindi ko maintindihan noon. Maya-maya pa, ipinatong niya sa pitan ng baso ang barya. Kung totoo ngang ang babaeng ito, si Maria, ang gumawa ng hindi maganda kay Marvin sa pamamagitan ng baryang ito at gabay ko, ipapaalam sa akin ng totoo. Tumayo ka! Nakapikit na sambit ng albularyo habang nakaturo ang hinduturo sa baryang nakahiga sa baso.
ilang sandali pa, dahan-dahang gumalaw ang barya hanggang sa mag-isa itong tumayo nang hindi man lang hinahawakan o dinadampian ng kung ano. Pagkatayo noon ay siyang pagdilat naman ng albularyo at galit na dinuro si Maria. Tama nga ako. Ginamitan mo ng itim na salamangkang lalaking ito para pumatol sa'yo. Dismayado ka ba, Ineng? Inakala mo bang walang makakabuko sa ginagawa mo? Nang makumpirma na nga namin ang katotohanan, mas lalong lumala ang komosyon. Nung araw ding yung mismo, ay pinalayas ng tiyahin ko ang babae. Pero bago pa man ito umalis, ni isang damit, walang pinadalang tiyahin ko. Tanging ang suot lang nito at ang perang naipon niya ang ipinadala ni Tia Vivian. Grabe kasi ang kahiyang ibinigay nito sa pamilya niyang tiyahin ko at maging sa amin ng asawa ko noon. Kumalat na kasi sa buong baryo ang ginawa niyang panggagayuma kay Marvin. Nang makaalis na ang babae, pinayuhan ng albularyo ang tiyahin ko na tignang maigi ang mga gamit na naiwan ni Maria. Nasisigurado niya kasi na hindi lang basta panggagayuma ang alam nito. Hindi nga ito nagkamali. Nung hinalugkog ng mga pinsan ko ang silid na tinutulugan ni Maria, laking gulat nila sa mga nakita nun. Natagpuan lang naman kasi nila sa pinakasulok ng damitan nito ang isang maliit na altar. May kulay itim na ribulto roon at mga babasaging bote na naglalaman ng maliliit na insekto. Natagpuan din nila ang litrato ng asawa ko. Nakasilid yon sa maliit na kahong may kasamang litrato ni Maria. Ipinagdikit ang mga yon gamit ang kulay pulang sinulid. Maging ang lumang litrato ng nobyo ni Gloria, nasa loob din ng kahon na yon. Hindi ko alam kung paanong nakuha ni Maria ang litrato ng asawa ko. Hindi nga lang gayuma ang alam ng babae, dahil may gamit din ito sa pangbabarang. Kaya naman kahit na pinalayas na ito ng tiyahin ko, labis-labis pa rin ang pagkabahala at pangamba ko noon. Napanatag lang ang loob ko nang sabihin sa akin ng albularyo na wala nang bisa ang gayumang ginawa ni Maria. Kahit subukan pa umano nito ulit ay hindi na yun tatalab sa asawa ko. Busilak at totoo umano ang pagmamahal nito sa akin. Dahil kung hindi pa, umpisa pa lamang ay naagaw na ni Maria ang asawa ko at hindi na nito kailangang padapuan pa ng sakit noon. Sinabi din ng albularyo na ang babae din ang may gawa ng pagkakaroon ng sakit ni Marvin sa tuwing binabalak na naming lumuwas. Binabarang nito ang asawa ko. Nang sa ganon ay maisakatuparan nito ang pagtalab ng gayumang inihahalo niya sa pagkain ng asawa ko. Kaya siguro yung nagagawa ng babae dahil sa pagiging desperado nito. Dahil na rin sa itsura niya. Matapos ang lahat ng pangyayaring yon ay hindi na kami nagtagal pa sa lugar. Nang mabigyan kami ng pangontra ng albularyo, dali-dali na rin kaming lumuwas ng syudad noon. Hindi man naging madali sa amin nalagpasan ang pagsubok na yon. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti na rin naghilom ang galit at sakit na nararamdaman ko kay Marvin. Alam kong hindi niya kasalanan ng panggagayuma sa kanya at kung bakit naabutan ko sila ng babaeng si Marian sa ganung tagpo. Pero hindi ko talaga maiwasang masaktan. Magpaganon pa man, mas lalong pinagtibay ng pangyayaring yon ang pagsasama namin ng asawa ko. Gaya nga ng sabi ng albularyo, hindi matatalo ng gayuma ang totoong pagmamahal ng isang tao.